Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po muling narito sa ating programang Word Made Flesh. Word Made Flesh ho, si Jesus. Ang salita ng Diyos na naging laman sa sinapupunan ng ating inang Birhen. Kaya po lagi nandito ang larawan ng ating inang Birhen kasama si Jesus. At yung pong Biblia na nakikita natin dito. Dito po sa ating palatuntunan ito para sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami po natin mapupulot ng mga aral. Bakit? Kasi yung magsisimulang mangaral si Jesus. Noong pangangaral niya mula sa bundok, the Sermon on the Mount. At dito po sa mga pagbasa natin, sa first reading natin mula kay Propeta Sophonias sa Lumantipan, ililiwanagan niya na ho tayo tungkol doon sa Anawim. Maririnig ho natin yung salitang Anawim. Yung Anawim ho, yung mga taong, mga pobreng-pobre, mahirap na mahirap, pero ang talagang yaman nila ay ang Panginoon ang kanilang pinangahawakan. Wala na silang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Napakaganda po noon. Yung po magiging background ng marinig natin sa Ebanghelyo pagka tinutukoy na ni Jesus yung mga tulad ng tunay ng mapapalad. Blessed are the poor in spirit. Bakit? Theirs is the kingdom of heaven. Brothers and sisters, this is the Beatitude Sunday. Napakaganda ho nito mga pagbasang ito. Makikita natin, yung palang mga Beatitudes na yon, larawan ni Jesus. Anyway, brothers and sisters, ang dami po natin mapupulutin dito sa ating palatuntunan ito. Sana po'y talagang nakahanda na kayo sa inyong mga panulat, susulatan, at sana habang lumalago yung inyong nakikita dyan sa inyong mga sinusulat, talagang lumalago din ang pagmamahala sa salita ng Diyos. Kaya pinupuri ko kayo mga kapatid ko sa kaparian, mga diakono, seminarista, religyosa, yung mga katekista, mga lay evangelizers, all over the world na nandito sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sana pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong ginagawa sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kaya po saan man kayo naroon, shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father Junling God, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Hanapin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mapagpakumbaba sa lupain, na sumusunod sa kanyang mga utos. Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Maaaring kayo'y maitago sa araw ng puot ng Panginoon, sapagkat aking iiwan sa gitna mo ang isang mapagpakumbaba at maamong bayan. Sila'y manganganlong sa pangalan ng Panginoon. Ang mga nalabi sa Israel ay hindi gagawa ng kasamaan, ni magsasalita man ng mga kasinungalingan, ni matatagpuan man ang isang mandarayang dila sa kanilang bibig, sapagkat sila'y manginginain at hihiga, at walang tatakot sa kanila. Dito po sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang isang aklat mula sa Lumantipan na hindi masyadong naririnig, nababasa, isa pong propeta, si Propeta Sophonias, Zephaniah. Dito po sa kanyang pagbasa ngayon, chapter 2, verse 3, napaganda ho na sinasabi niya sa atin, "Seek the Lord, all you humble of the earth, who have observed His law." Tingnan niyo kung sino yung hinihikayat niyang hanapin ang Panginoon. Sino yon? Yung mga humble of the earth. Yung mga aba, makapagkumbaba sa buong sangkalupaan. Friends and sisters, yung salitang yun, yung humble na tinatranslate na humble, this is also translated as the poor, Kasi ito yung salita sa Hebreo na isang technical term, anawim. The anawim. Ano nga ba yung ibig sabihin ng anawim?
Galing ho sa isang pandiwa sa Hebreo, anaw. Yung anaw ho, ibig sabihin nun, to cower down. Yung bang, parang takot na takot ka, nakayukod kang ganoon, sino nga ba yung mga anawim na yun? Sila ho yung poor, yung salat, yung pobre, yung dukha, yung mahirap. Sila yung walang impluensya, no clout, Sila yung pinahihirapan, sila yung oppressed, Ikaapat hong ibig sabihin nun, sila ho yung talagang wala nang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Yun ho yung sinasabihan dito ni Sophonias, hanapin nyo kayong mga anawim, hanapin nyo ang Panginoon. Yun yung mga anawim, dahil nga wala silang inaasahan kundi ang Diyos lamang, wala silang talagang kapuwersa-puwersa, wala silang ipagmamalaki, wala silang ibubuga o something like that. Ang hahanapin nila, ang katarungan, ang kababaang loob. Seek justice, seek humility. Bakit? Kasi malamang, talaga namang kayo'y ililigtas ng Panginoon. Magiging pangako ho sa Ebanghelyong marinig natin maya-maya. Binabasa ho ito kasi ito yung talaga namang magiging background noong beatitudes na ipapahayag ni Jesus, yung mga pagpapala. Sino nga ba yung pinagpapalang yun? And of course, we shall see the first that will be blessed are the poor in spirit. Yung anawim na yun. Friends and sisters, itong sinasabi dito ng unang pagbasa, napaka-importante yung mapalalahanan tayo nito. Talagang dapat tayo yung mga umaasa sa Diyos lamang. Hindi ho sa kapangyarihan, hindi ho sa salapi, hindi ho sa katanyagan. Naglalaho yung ngayon. You will not be forever powerful. You're not forever, rich. You are never forever beautiful or attractive. Lilipas at lilipas din yun Pero yung pagiging nakakapit ka sa Diyos, ang tanging pag-asa ng Diyos ay hindi kukupas yun, And God will see us through. And that's very beautiful. Friends and sisters, tignan nyo, yung sinabi dito, seek justice. Tandaan ho natin lagi, yung justice sa Biblia, importanteng maintindihan ng tama. Justice ho, o kaya righteousness, o kaya uprightness, sa Tagalog, katarungan, katwiran, yun hong mga kaisipang yun ay konektado, sa ating kasunduan sa Diyos, sa ating covenant with God, our contract, our alliance with God. Importante yung maintindihan nyo, tayo kaugnay ng Diyos. Ang Diyos kaugnay natin. Bakit? Nagkaroon tayo kasi ng kasunduan doon, ng tipan, the covenant, talagang ugnayan tayo sa Kanya. At nangyari ho yun sa ating binyag. O ngayon, ano yung justice? Pagka ho ang isang tao'y matapat, pinangahawakan niya, pinindigan niya, isinasabuhay niya, yung kanyang pinangako sa Diyos, tapat ho siya, makatuwiran siya. Tulad din naman ng Diyos ay makatuwiran. God is a just God. Bakit? He always keeps His promise to us. For better, for worse. Ganun ho yun walang iwanan. Yun ang ibig sabihin ng justice. Kung kaya nga ho, pagka sinabi sa Biblia, that person, that so-and-so is just, halimbawa ho, si Joseph was a just man. Si Zachariah, si Elizabeth, were just people. Yun nung sabihan na they are just people, canonization ho yun. They are saints. Ganun ang ibig sabihin nun. Kasi matapat sila sa kasunduan nila sa Diyos. That's very important to understand. And brothers and sisters, tignan nyo, seek humility. Sabi niya dito, importante ho yung humility nito. Isa ho itong katuruan na paulit-ulit na tuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sabi nga kay Micah chapter 6 verse 8, sinabi na sa iyo, tao, kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sabi niya ganyan. Gawin mo, mahalin mo ang katarungan, gumawa ka ng kabutihan, at lumakad ka mapagkumbaba sa harap ng iyong Diyos. Tingnan niyo, laging lumakad na mapagkumbaba sa inyo. Tapos Proverbs chapter 3 verse 34, kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Importante ho yun. Uulitin ho yun ni James chapter 4 verse 6, 1 Peter chapter 5 verse 5. Paulit-ulit ho yung kaisipang yon. The humble
is being graced. Binibigay ng Diyos ang ganyang biyaya sa mapagkumbaba. And Jesus will tell us when He teaches us, learn from me. Wala na tayong ibang matututunan kay Jesus o dapat tularan kay Jesus, kundi I am gentle and humble of heart. Ganun po yun. But sisters, medyo mahirap na mahirap na leksyong matutunan yon. Nakita ho ni Jesus yun. Mamamatay na lang siya sa huling sa hapunan, nagpapanik sa ampas sila kung sino daw pinakamalapad ang papel sa kanila, who was the greatest of them. Kaya ano gagawin ni Jesus? Hindi na siya magtuturo salita. Aalisan lang yung kanyang panglabas na kasuotan, magbibigkis ng isang tuwalya, pupunuin ng tubig yung palanggana, tapos hugasan ng kalimapa, hiyang-hiya sila. I gave you an example, sabi niya, so that you may wash once another feet. Importante ho yun na matutunan din natin itong humility ito at upang tayo pagpalain ng Panginoon. Come join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong pagkatawag. Mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit, kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig kay San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Dalawa po yung sulat niya. Nandito po tayo sa umpisang-umpisa nitong sulat na ito. Pagpapatuloy ng isang linggo. Ang sabi niya dito sa verse 26, consider your calling brothers and sisters. At tingnan nyo nga uli, sabi niya ganyan, yung inyong pagkakatawag, kasi tinawag sila, tulad natin, na maging mga Kristiyano. It is our Christian vocation. Pagtawag ho ito eh. Hindi ho tayo tumawag, tayo tinawag ng Panginoon. Kaya ang tawag sa ating mga kabilang dito sa tinawag ng Panginoon, ang tawag sa atin, Ecclesia. Ecclesia ho, Ecclesia sa Latin, Iglesia sa Espanyol, means church. Pero it is Ecclesia. Bakit nga Ecclesia? Ibig sabihin out of. Call, galing ho yun sa salitang kaleo, na pinanggalingan ng salitang English na call. Kaleo means to call. Called out. Tayo yung tinawag palabas. Tinawag, hindi tumawag. Tinawag, ibig sabihin passive. May tumawag po sa atin, ang Diyos. Kung kaya, sabi ni St. Paul dito, tingnan nyo nga uli yung pagkakatawag nyo, naging mga Kristiyano kayo eh. Tingnan nyo kung saan kayo nang galing. Sabi niya, not many of you were wise. Hindi sa inyo, marami sa inyo marunong, mga kargadori sa piertong mga Korintians, sabi ko nga sa inyo eh. Not many were powerful. Kargadori sila, wala silang yaman. And not many were of noble birth. Kargadores nga, hindi sila nanggaling sa mga maharlikang mga angkan. Hindi, Tapos ang sabi dito sa verse 1, rather,
God chose the foolish of this world to shame the wise. You know, and God chose the weak of this world to shame the strong. And God chose the lowly of this world and despised how do you say, who count for nothing, to reduce to nothing those that think they are something. You know? Francis, tignan niyo yun. Yun ang ginawa ng Diyos talaga. Purposely, He chose those who are nothing. You know? In order to be something. Upang pakita na, ay, kung may nangyayari, yun ay dahil sa Diyos na nagpapangyari noon. You know? Hindi sa pamagitan natin. But sisters, that's very important for us and very humbling, you know? Whoever we are, kung ano may nangyayari man sa buhay natin, kung naging successful tayo, kung talagang pinagpapala ng Diyos yung ginagawa natin, yun ay dahil pinagpapala ng Diyos, hindi dahil sa atin. Kung kaya nga sabi niya in verse 1, so that no human being might boast before God. Wala makapagmamalaki, you know, sa harapan ng Diyos. Hindi. You know? Tayo ngayon ay na kay Kristo Jesus. Mga Kristiyano tayo. Para bang naikabit tayo ng Panginoon doon sa halamang yun, sa punong yun na si Kristo. I am the vine, you are the branches. Sabi niya ganyan. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Kaya akong puno ng upo, kayo mga sanga. Wala tayong ubas dito, you know. Brothers and sisters, na kay Kristo tayo ngayon. Sa pamagitan ng Diyos. It is due to Him, to God, you know, that we are in Christ Jesus. Itong Kristo Jesus na ito, na naging para sa atin, karunungan mula sa Diyos. Brothers and sisters, si Jesus ho ang karunungan natin. He will say it there in chapter 1, verse 24. Hindi na ho natin nabasa yun kasi 26 ang umpisa natin. Sa 24, ho, yun ang sabi ni San Pablo. Christ Jesus, who is the power of God and the wisdom of God. Talaga hong wisdom si Jesus sa atin. Friends, ibig sabihin nun, pagkat talagang sinusunod natin at ginagawa natin patakaran ng buhay natin, mga prinsipyo ng buhay natin, yung mga turo niya, napakarunong ho natin. Talaga ho, you know? I mean, for example, just to take this example, pagka may nakaaway kayo, you know, may gumawa sa inyo ng kamalian, you know? Tapos nagpatawad kayo, yun ang tinuturo ni Jesus sa atin. Naku, nagiging mapayapa kayo, you know? Kaysa huwag kayo magpatawad, magingit-ngit kayo, you know? Hindi kayo maidlip and whatnot. Yung kaaway nyo, naghihilik pa, you know? Yun nga ho eh. It is wisdom for us to follow the teaching of Jesus. Marinig ho natin sa Ebanghelyo mamaya, pangangaral ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Hindi ho ataturo ng mundo yun, ano? Blessed are the rich, something like that. Sabi ho ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Sila ang pinaghaharian ng Diyos na yung paman. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Kasi ho, yung kwarta, yung kayamanan, yung luho and everything else, yung power, nawawala ho yun. Naku! Yung kayamanan, nananakaw, nasusunog, you know? Ang kasabihan nga, if you are what you have, too bad. You can lose everything. You can be nothing, you know? Francis, hindi ho, you know? Ang kayamanan ho natin ng Panginoon. Yun nga ho eh. It's so beautiful to understand that Jesus is God's wisdom for us, you know? Kung kaya nga, dahil doon, itong Jesus na ito, became for us. Tingnan nyo kung ano si Jesus para sa atin. Righteousness, katarungan. Siya nagbibigay sa atin ng pagkakataon maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sanctification, napapabanal ho tayo dahil kay Jesus, you know? Na nagbibigay sa atin ng Espiritu Santo na napapabanal sa atin. Redemption siya. Yun ang pangalan ni Jesus. Yehoshua. God saves. He paid for us, you know? Redemption, ibig sabihin, tinubos, you know? Binayad niyo ho yung katubusan natin. Hindi sa pamamagitan ng salapi na ginto o apila kung ginto, kundi ang kanya mismong kamahal-mahalan, dugo ng isang walang dungis, walang bahid na kordero. The Lamb of God takes away the sins of the world. Kung kaya nga, sa dulo, sabi ni St. Paul dito, which is very true, kung sino man ang ibig magmalaki, magmalaki sa Panginoon. You know? Whoever boasts should boast in the Lord. Ang pagmamalaki natin, ang ginagawa ng Panginoon sa atin, yun ang pinagmamalaki ni Father June dito sa ating programang Word Made Flesh, ang salita ng Diyos na ating pinagpupugayan, sinisikap matutunan upang maisabuhay. Hanggang sa paraan, napapapurihan ng Diyos, you know, tapos talagang papapalain niya tayo ng mas lalo. Ganun po yan. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I am very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been
blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as VOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, ay lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y tuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ito mga kapatid ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan po, narinig natin ang isa sa tanyag na tanyag ng mga talata, bahagi ng buong kasulatan, at nanggagaling nga ho yun kay San Mateo. Dito ho sa ikalimang kabanata niya, the Beatitudes. Sinasalarawan ho dito kung sino talaga pinagpapala, kung sino mapalad. Yun ang ibig sabihin ng Beatitude. Beatus sa Latin, Makarios, sa Griego, hindi ba may pangalang Makario? Yun, the blessed, beato, something like that, blessed. Sino nga ba blessed? Ang pinagpapala. Sasalarawan ho ni Jesus dito. Friends and sisters, tingnan nyo, ang sabi dito nung nakita ni Jesus yung makapal na tao, when he saw the crowds, sino ba itong crowd na ito? Sabi nga natin, always read the text in context and po. Pagka nagpunta kayo, kasi chapter 5 po ito, yung chapter 24 ho, sa dulong-dulo noon, makikita nyo, sasabihin doon sa dulong-dulo sa chapter 4, verse 25 ho, sasabihin dito, at sinundan siya ng napakaraming tao, buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging ibayo ng Jordan. Ang dami ho noon. Talagang dinumog sa Jesus. Nung nakita niyo ho itong mga taong nagsisilapitan sa kanya, ano ginawa niya? He went up the mountain. Friends and sisters, pagka nakakita ka ng makapal na tao, hindi ka naman pupunta sa bundok na ho.
Kailangan mo lang siguro entablado, you know? Kuha ka ng ladder, yun ang makikita ka na nila kung tutuusin. Pero dito, sabi sa atin, umakyat si Jesus sa bundok. Bakit? Istorya ho ito ni Mateo. Si Mateo ho, may layunin siya. Ano bang layunin ni Mateo? Ipresenta ho si Jesus bilang panibagong Moises. Nagdadala ho ng kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos. Matthew wants to present Jesus as the new Moses, bringing the perfection of God's revelation. Si Moises ho, laging kaugnay ng bundok, hindi ho ba? You know? Yung bundok ng Sinai. He is the lawgiver. He was standing on the law, and he was getting God's revelation, receiving God's revelation to be transmitted to God's people. Si Jesus ho, ang panibagong Moises. Kaya lang, hindi na siya magiging tagapaghatid ng pakunti-kunting pahayag ng Diyos. Hindi ho, nung kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos. Kasi ang Diyos ngayon, hindi na nagsasalita sa magitan ng mga tao lang, kundi ngayon nagsasalita siya sa magitan ng kanyang mismong anak. In former times, you know, yung Hebrews chapter 1 verse 1, God spoke to our ancestors through the prophets. But now in these times, God speaks to us through a Son, and that's Jesus Christ. Kung kayo, dapat ipipresenta si Jesus na sa bundok. O ano nangyayari? Umupo si Jesus, you know? At nagsilapitan sa kanya ang kanyang mga disipulo. Tinanong ko yung mga bata doon sa tundo. Binabati ko sila ngayon. Anong nag-aaral kami nito mga talatang ito. Bakit umupo si Jesus? Sagot ko yung isa bata, Father, napagod. You know, umakit sa bundok eh. Of course, siguro matindi, no? Pero hindi ho siya, itong parting ito, may layunin si Mateo. Tandaan niyo si Mateo ho nagsusulat nito. Ibig niya presenta si Jesus bilang panibagong Moises, tagapagturo ho. Yun yung pag-upo, that is the position of official teaching. You know? Yung pag-upo. Tingnan niyo, ang Santo Papa, pagka nagtuturo ng tahasan, nakaupo, hindi ho nakatayo, nakaupo. Kaya nga pagka sinasabi natin, ito ang turo ng Santo Papa, you know, na tahasang pagtuturo niya. Sa English ho, yung ex-cathedra teaching. Ex-cathedra from the seat. Cathedra ho, ibig sabihin upuan sa Griego. Yun yung simbahan sa isang diocese. Na simbahan ho ng obispo. Yun ang kanyang pinakasimbahan. Kasi maraming simbahan sa isang diocese, no? Pero yung simbahan kung saan doon talaga nagmimisa ang obispo, and that is called his cathedral. You know? Bakit tinatawag na cathedral? Pag pumasok kayo sa simbahan nyo, makikita nyo, meron siyang upuan doon na siya lang uupo. Sa Maynila ho, for example, the Cathedral of the Archdiocese of Manila is in Intramuros. Marami mga simbahan doon, you know? Kaya lang, yun yung simbahan yun sa cathedral, pagka pumasok kayo, sa gawing kaliwa ho, doon sa sanctuary, may isang parang trono doon. Walang uupo doon, kundi ang obispo lang ng Maynila. Ang Santo Papa ho, pwedeng dumating sa Maynila, ilalagyan siya ng magandang upuan sa harapan, pero hindi ho siya uupo doon. Upuan ho yun ng obispo. Yun ang kanyang katedra. Kaya yung simbahan naglalaman nun, ang tawag katedral. You know? Ganun ho yun eh. Yung pag-upo ho, senyas yan na magtuturo ng tahasan, you know, si Jesus. Kaya nga ho, hindi ba, sa mga universities, sabi ko nga sa inyo, sa mga universities ho, mayroong mga professorial chairs. Diba? Yung chair of music, chair of science, chair of engineering, chair of history, something like that, chair of literature, chair. Yung nakaupo doon, yung unang magmamando kung ano dapat ituro, kung paano ituturo, etc. lang ganyan. You know? Hindi ho ba sa isang commission, sa isang committee, anong tawag natin sa namumuno? Chairperson. Anong ibig sabihin ng chairperson? Siya may kapangyarihan. You know? Siya mamumuno doon. Yun nga ho eh. Kung kaya yung pag-upo, hindi dahil napagod, kundi dahil magtuturo sa Yesus tahasan. Anong ginawa ng mga disipulo? Nagsilapitan. Disciple ho kasi, disipulo, ibig sabihin learners. Kung learner ka, punta ka sa maestro mo para matuto. You know? Importante ho yun na naintindihan natin, may ibig sabihin yun. The disciples came to Him. And so Jesus, anong ginawa niya? Tingnan nyo sa Griego ho, may isang parirala na nawala sa ating translation. Kasi verse 2, He began to teach them saying. Hindi ho. He opened His mouth, you know, and began to teach them saying. Merong opened His mouth. Nasa Griego yun. Kay anoixas to stoma, too, you know, and opening His mouth. Ano ibig sabihin ng opening His mouth? Brothers and sisters,
From the fullness of the heart, the mouth speaks. Yun ang sabi ni, ni Jesus. Kung ano yung kapunuan ng puso, lumalabas panalita. Of course, puso ho, para sa isang Hebreo, si Jesus sa Hebreo, no? Yung puso para sa kanya, ay, ang para ho sa atin, yun ang isipan. Hindi nga matutuo naman yun, kung ano yung napuno sa isip mo, kung ano yung nakapupuno sa isip mo, yun ang lumalabas sa iyong, sa iyong pagsalita. Kung minsan, kahit na nananaginip ka, lumalabas yung pinagkukulang mo ng panahon sa habang gising ka eh. Ganun ho yun eh, Out of the abundance of the heart, or for us, the mind, the mouth speaks. Exactly. Ang ibig ko sabihin ng pagka binuksan ni Jesus yung kanyang bibig, ibig sabihin nun, pinapahiwatig niya sa atin yung nandun sa kanyang kaibuturan. What is so intimate with Him, yung pinaka-importante, pinakahalagahan niya, yun ang kanya ngayong sasabihin sa atin. He is making us insiders into His own deepest and inmost thoughts. Yun ang ibig sabihin nun. The point is, what did He begin teaching them? He started by saying, "Blessed are the poor in spirit." Ito yung anawim, the poor in spirit. Hindi lang ho yung pobre dahil walang-wala talagang kayamanan. Ang pinag-uusapan ko dito yung karukaan sa kanilang diwa. Ibig sabihin nito, yun mayaman, pwedeng maging poor in spirit. Kung naintindihan niya kung ano yung yaman. Yung yaman, hindi kanya yon. Pinangangasiwaan niya lang. He is an administrator. He is a steward. Magsusulit at magsusulit siya pagdating ng panahon. Di ba? Alam nung mayaman na talagang, dapat yung yaman niya maging hagdan patungo sa Diyos. Hindi hadlang. Dapat gamitin yun niya yung para talaga makatulong sa kanyang kapwa, hindi lang para sa kanyang sarili. Ganun ang ibig sabihin ng poor in spirit. O brothers and sisters, sa mga tuwid, pwede rin yung dukhang-dukha sa buhay nito, walang-wala, Kung hindi siya poor in spirit, nagnanais pa rin siya, naghahangad, talagang ganid na ganid, talagang, mapagkamkam na ganyan. Kahit na hindi kanya, kaangkinin niyang ganyan, Teka muna, hindi siya yung tinutukoy dito ng Panginoon. Tingnan niyo, poor na siya. Kaya lang, he's not poor in spirit. Kasi wala siyang, ang inaasahan niya, yung kayamanan pa rin na wala sa kanya. Hindi ho yun. Sabi ko nga sa inyo, poor in spirit, yung anawim, ibig sabihin nung ikaapat na ibig sabihin niya, talaga namang wala na siyang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Ito ang mga taong itong pinagpapala ng Diyos. Bakit? For theirs is the kingdom of heaven. Importante ho yun na naintindihan natin. Present tense ho yun. Ang akin nung binasang ebanghelyo sa inyo pa kanina, for example, magandang balita Biblia, mali yung translation niya. Ang sabi ba naman, makakasama sila sa pagkahari ng Diyos. Hindi makakasama, that's future. Kasama na sila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang Diyos na ngayon ang bahala sa kanila. Ang Diyos ang mga ngasiwa. Ang Diyos ang magkakalinga sa kanila. Ganun ho yun, not in the future. Friends and sisters, the point is, itong verse 3, kung pupunta ho natin ng verse 10, makikita nyo ho, verse 3 ended with, theirs is the kingdom of heaven. Verse 10 din ho, will end in the same way. Kasi ho, ang sinasabi din sa verse 10, ay, mga palad ng mga inuusig, dahil sa katarungan. Okay? Bakit? Sila ay pinaghaharian ng Diyos. Kasama sila sa pinaghaharian ng Diyos. Francis, in other words, verse 3 and verse 10 begins and ends, the passage in the same way. Ang ibig kong sabihin nun, please understand, in the context of Jewish writings, pagka nagsimula ang isang manulat in one way, and ends it in the same way, ibig sabihin yun ang pinakapaksa nung kanyang sulating yun. They are the brackets. Ang tawag mo dito, biblical inclusion. Itong umpisa at itong dulong ito ang nagpapaging parang frame, lahat siyaan magkakasama yan. Huwag mong hihiwalay-hiwalayin yan, don't chop it up, dapat intindihin mo yan as a whole. Yun nga ho, the Beatitudes should be understood as a whole. Sino nga ba ang pinagpapala dito? Yung pinaghaharian ng Diyos, yung pinaghaharian, yung mga kabilang sa kaharian ng Diyos, ngayon pa man, theirs is the kingdom of heaven. Sino ho yung ngayon? The poor in spirit. Yung mga anawim. Yung mga anawim na yun, sila yung those who mourn. Yung mga nahahapis. Ba't sila nahahapis? Ba't sila nagdurusa, naghihinagpis, na nalulungkot? Kasi hindi pa naghahari ang Diyos sa lahat.
Sila yung mga maaamo, na magtatamo balang araw ng lupa na pinangangako ng Panginoon. Sila yung nagugutom, nauuhaw para sa katarungan. Dahil sila yung talagang pupusugin ng Diyos pagdating ng panahon. Sila yung mga magdadalang awa. Kasi sila din kaawa ng Panginoon. Sila yung may mga lilinis na puso. At dahil sa linis ng puso nila, nakikita nila ang Diyos. Yung mga mata nila malilinaw talaga. Sila yung mga tagagawa ng kapayapaan. Not just peace lovers, peacemakers. Sila talaga ang tuturing ng mga anak ng Diyos dahil ang Diyos ang tagagawa ng kapayapaan. Sila yung mga anawim na yun yung inuusig ng mga may makapangyarihan, mga mayayaman, mga walang takot sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos. Inuusig sila dahil sa kanilang katarungan, dahil magiging tapat nila sa Diyos. Bakit? Sila kasi yung pinaghaharian na niya. Francis, tingnan nyo, itong Beatitudes ibig sabihin, paglalarawan ho kung sino talaga yung pinagpapala. At kung mapapansin ninyo, yun hong Beatitudes na yun, talagang larawan yun. Alam niyo kung nino? Larawan ho ni Kristo yun. It is a self-portrait of Christ. Pinipinta ho ni Jesus sa pamagitan ng mga salitang ito, yung kanyang larawan. At ang isang Kristiyano ho, dapat matulad kay Kristo. Kung katulad siya ni Kristo, dapat magkatotoo sa kanya ito. Francis, sa mga tuwid, kung gusto natin maging tunay ng mga Kristiyano, baka intindihin natin itong Beatitudes na ito. Ito ko nagsasaan nung kaisipan ni Kristo. Ito yung iniisip niya. Hindi nga ba't sinasabi ko, He is telling us, His inmost thoughts. Okay? Kung kaya nga, ito ho yung larawan ni Jesus, sana matularan natin at nang sa ganun parang pagpalain tayo ng Panginoon. The Word Made Flesh Foundation invites you to join a pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 3, 2008 with Father June Lingard, SDB, as the pilgrimage chaplain. Father June Lingard is the pilgrimage chaplain. For more information, please contact Father June Lingard, SDB at 0917-833-0863 or 823-9263 or text di Makulangan at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. Father June, is it okay to be mad at somebody who doesn't want to be friends with me? Hi, Jedrick. Thank you sa katanong mo. Father June, is it bad to be mad at somebody who doesn't want to be friends with me? Tinatanong ni Jedrick kung masama ba raw magalit pagka ayaw makipagkaibigan sa kanya, no? Jedrick, please understand, yung pakipagkaibigan, takes two, kung tutusin, and it requires a choice. Pinipili mo yung kaibigan mo eh. Hindi ka naman pwedeng tutukan ng baril niya. Uy, dapat kaibigan kita, ha? Hindi pwede yun, no? I mean, yung kaibigan kasi, dapat desisyon mo yun. Hindi pwedeng ipilit sa yun. Kung ayaw niya makipagkaibigan sa'yo, pasensya, ang importante kasi, ikaw, maging kanais-nais ka maging kaibigan. Biro mo, kung ang sama-sama mo, ang gaspang-gaspang mo, swapang ka, magulo ka o something like that, ang yabang-yabang mo, etc. Sino gusto makipagkaibigan sa'yo? Kung kaya nga, importante na, maging mabuti tayo, sa ganun parang mas madaling maging mga kaibigan tayo ng iba at magiging kaibigan natin yung iba. Ang maganda nito, tandaan mo ha, ang una natin dapat kaibigan sa Jesus. At ang maganda nun, sabi ni Jesus sa atin, doon sa John chapter 15, from verse 13, kaibigan na pinag-uusapan doon No one has greater love than this, that a man lays down his life for his friends.
tinuturing tayong mga kaibigan ni Jesus, iaalay niya yung buhay niya para sa atin. Sa verse 16, mas maganda, sabi niya, you did not choose me. Hindi kayo pumili sa akin. Ako pumili sa inyo. Sabi niya ganyan. Upang makapamunga kayo na masagana. I chose you to be my friends. Yun nga yung para maging kaibigan, kailangan pipiliin mo yun You know? At ang maganda nun, si Jesus, pinili niya tayo para maging kaibigan. Sana yun ang unang-unang mong kaibigan, si Jesus. Father June, is it okay to fight? Hi, James. Thank you para sa question, Father June. Is it okay to fight? You know? Nung nakita ko yung tanong mo, medyo sasabihin ko agad sa'yo, wag, baka ma-KO ka. You know? Knock out. Something like that. Anyway, hindi dapat makipag-away. Bakit? Yun ang turo sa atin ni Jesus. You know, dapat magpatawaran tayo. Dapat maging mapagpasensya tayo. Patience, by the way, ibig sabihin, you are, able to suffer. You know? Yung parang nababata mo yung hirap, nababata mo yung, siguro hindi magandang painitungo sa iyo, ewan ko, mali na nangyayari. Nababato mo yun ang ibig sabihin ng patience, Yung patient, yung nagdurusa, something like that. Yes. Bakit tayo dapat hindi makipag-away? Si Jesus hindi ganun. In fact, nung nakapako sa krus, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam kung kanilang ginagawa. Tingnan mo yun, Dapat tayo ganun yung mga apostoles din, paulit-ulit nang tinuturo sa atin to na maging mapagpasensya, habaan natin yung pacing yon. Hindi madali yun, Parents, dapat turuan ninyo mga anak ninyo nito na maging mapagpasensya. How do you do that? By your example, At sana nakikita ng mga anak ninyo yung kagandahang loob ninyo. Ang dami lang maling ginagawa, ang dami lang kabulastugan, dapat paparusahan. Pero, you take it with patience, you encourage them, you remind them. Ganon. And they will appreciate that. They might not tell you that, but they will appreciate that. And that is a lesson they can learn. It's a value, by the way, that you don't teach by just saying it, but you preach it by doing it. It is a value. It's not taught. It is caught by your kids. Father June, why is it bad to run on the street? Hi, Carlos. Thank you sa tanong mo. Father June, why is it bad to run on the street? Bad kasi hindi ka kotse. Masagasaan ka pa dyan. Anyway, ewan ko kung anong nangyayari sa inyong mga kalsada, pero lalo yung mga magulang, it's so very important to really take care of our kids, that they don't stay on the streets kasi, that's not really for kids. Unfortunately, kung wala namang lugar sa bahay para kung saan maglalaro, at problema talaga yun. The point is, masama na magtatakbo doon sa kalsada kasi nga pwede ma-disgrasya, and you don't like that. Of course, hindi mo naman naintindihan yun I mean, naglalaro ka lang naman Yun nga, kaya yung mga nakatatandaan dapat nakakaintindi nun, You got to how do you say, put your heads together. Father, walang laruan sa amin. Yung barangay ninyo, kausapin nyo, tingnan natin kung anong pwedeng mangyari doon, But definitely, your kids got to have a place where they can yung parang pwede silang merong outlet ng energy nila. Can you imagine? Otherwise, they can only do bad things even at home pagka nagkataon. Hindi. Yung parents at yung mga nakatatandaan dapat nakakaintindi kung ano nangyayari sa mga anak nila. This kind of question, should reflect on the parents. Pwede ko natin solusyonan yan if we can put our heads together and cooperate with the authorities around there. They can really do something about it. Kasi kailangan ho ito ng mga kids. They are kids, so they need to associate, they need to learn, they need to really get out that energy they have. The Word Made Flesh Foundation invites you to join a pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 3, 2008, with Father June Lingard, SDB, as the pilgrimage chaplain. Father June Lingard is the pilgrimage chaplain.
For more information, please contact Father Junlingad SDB at 0917-833-0863 or 823-9263 or Test ni Makulangan at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. Brothers and sisters, tignan niyo po dito sa ating mga pagbasa para dito sa ikaapat na linggong ito sa karaniwang panahon. Ang dami hong pinaalala sa atin ng Panginoon, no po? Lalo na yung kanyang pagtuturo sa gospel about the Beatitudes. Sino nga ba talaga pinagpapala ng Diyos? Pero as a background to that, ay ito ho, narinig natin si Propeta Sophonias, Zephaniah, na nagsabi sa atin na talagang pakasikapin nating matunto ng Diyos. You know, talagang hanapin natin ng Diyos. Tayong mga mapagkumbaba, tayong mga anawin, you know? Yung mga nag-umaas sa Diyos lamang. Hindi nang bibigo ang Diyos. Sa buhay natin, sikapin natin lagi maging makatarungan. Makatarungan, ibig sabihin, tutuparin natin ang ating kasunduan sa Diyos. Mga utos ng Diyos sa atin, tutuparin natin yon. At makikita natin, ang buhay mas magiging maginhawa, talagang mas maligaya. Kasi nandun tayo, lumalakad tayo sa daan ng Panginoon. Hindi sa daan ng di katarungan, pagiging liku-liku, pagiging kasamaan. At nagpapakababa tayo. Kasi ang mga nagpapakababa ang pinagpapala. Paulit-ulit yung turo ng iklat ng Biblia. Sa ikalawang pagbasa naman natin, narinig natin kung paanong talaga namang ang Diyos ay pumili sa atin. Sa atin, tayo ang pinili ng Diyos. Pag tinignan natin kung sino tayo, makikita natin, talaga namang hindi man tayo karapat-dapat, tayo ang pinili ng Diyos, nagpapasalamat tayo sa Kanya. You know? Talagang binigyan niya tayo ng karunungan. At yung karunungan yun ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kristiyano ho tayo. Si Jesus ho ang pinangunguna natin sa ating buhay. Yung ating isipan, pinapalitan natin upang maging pag-iisip ni Kristo ang talagang iiral sa atin. Kung kaya naman, ibang-iba ang buhay natin. Tutubusin. Ang Diyos ho ang gumagawa nito. Talagang hindi mo maasahan yung pinipili ng Diyos. Talagang yung mga parang baliwala, parang, hindi mo maasahan from the point of view of human calculations. Pero, ang Diyos ho ang gagana dito. Ang Diyos ang kikilos mo. Kaya, ang dami hong pwedeng mangyari. You know? When Father June thinks, for example, of my own group, yung pinili ng Diyos ng punta sa seminaryo, naku, ang dami-dami ho namin noon. At meron ho mga kaklase na talaga namang ang titinik, ang rurunong, mayayaman din ho, Pero, ewan ko ba, hindi ko maintindihan, pero nakapagtapos ho doon yung anak ng tubero, si Father June ho yun, Anyway, ang Diyos ho ang kumikilos dito, Kung magmamalaki tayo, ang pagmamalaki natin, ang Panginoon. Tapos sa gospel na narinig natin, ayun ho, tandaan ninyo, yun ang Beatitudes na ipinahayag ni Jesus mula doon sa bundok na yun, At talaga namang nagbibigay sa atin ng tunay na karunungan, Kasi si Jesus yung karunungan. At ang ibig lang ho sabihin nito, yung tunay na pinagpapala ng Diyos ay yung mga umaasa sa Kanya. Talagang walang inaasahang iba kundi ang Diyos lamang. Pwede silang may yaman, pwede silang may talino, pwede silang may kapangyarihan, etc. Pero hindi ho sila nakasalalay doon. Alam nila kasi, yun, pinagkakatiwala lang ng Panginoon sa kanila yon. Ang tangi nilang yaman ang Panginoon. Ang ganda-ganda ho noon, At sana ho, tandaan natin, ito ho mga Beatitudes na ito. There are 8 Beatitudes. Pagka nagpunta ho kayo doon sa bundok kung sa pinangaral ni Jesus to, sa Galilee ho, sa Israel, makita nyo yung simbahan doon, 8-sided church. It's an octagonal church. Kasi 8 Beatitudes nga ito. The point is, tandaan ho natin, itong 8 Beatitudes na ito, larawan ho ito ni Jesus. It is a self-portrait of Christ in words, Kitang-kita mo yung sinasabi niya, Blessed are the poor in spirit, like me, For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, like me, because justice is not established, for they will be consoled. Ganun ho like me, like Jesus.
Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin itong mga natunghayan natin katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napakagandang mga aral na ipinahayag niyo sa amin at naming napag-aaralan ngayon. Aba, sana ko yung Espiritu Santo ninyo ang talagang magpayabong nito sa aming mga puso, talagang mas paunawa pa sa amin ng mas lalo at ang sa ganung paraan maisabuhay namin at maging kalugod-lugod kami sa inyo at pagpalaan niyo pa kami ng abot-abot. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humihingi ng aming panalangin. Yung po mga sumusubaybay sa aming palatuntunan dito sa bansa o sa labas maan sa mundong ito. Sana po'y talagang dampian nyo sila ng inyong awa, ng inyong pagsubaybay upang ang kanilang mga kalumpayan, ang kanilang mga pag-aagam-agam, yung kanilang pagkalito, yung mga karamdaman nila ay marunasan. Aba, tinataas po namin din sa inyong lahat ng matumutulong sa amin upang maitaguyod ang palatuntunang Word made flesh. Sana po'y pagpalain nyo silang abot-abot at yun din pa rin ibig ng tumulong sa amin. At lahat po ito'y aming dalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word made flesh. Sana po naging sanhi ito ng galak sa inyo, ng liwanag, ng sigla, ng pananampalataya, ng pag-asa at higit na lahat ang pag-ibig natin sa Diyos at ating kapwa sa Eklesiya. Hanggang mo sa muli natin pagtatagpo, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. The 6th season of the Word Made Flesh TV show is now available. The 13 episodes contained in one DVD, which explains the readings for Cycle C, Year 1, from First Sunday of Lent to the Lord's Ascension, only for 300 pesos. For more information, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Or Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.